Yes, okay. So, hello, welcome back to our tutorial video on the engineering. So, today we'll be discussing the state of plane stresses. Okay, so ganito yung mangyayari naman sa plane stresses. Hindi tayo nakapag-upload because na-busy tayo sa mga ganapan, ano? Okay, so meron tayo ditong sabihin natin this is a wood, no? Sabihin natin this is a wood. Tapos yung wood natin is mayroon tayong 30 kilonewton na load or away from this wood. So, ibig sabihin, nag-acquire tayo dyan ng uh, tensile force. Okay, so meron tayong area or the dimension na 100 mm by 150 mm. Okay, so what is as is the or we're pertaining about the stresses on a plane. Kasi ito, yung ganitong type of problem, kasi meron stress naman talaga siya. May stress siya with tension and then meron siyang normal stress na sinasabi, di ba? Yung normal stress na sinasabi, ito lang yun. Yan. That is normal. That is a normal stress yung nag-usapan natin before. Yun, itong ano na yan, itong stress natin, yan yung ating solve muna natin, ano? Na-solve natin and we have that 2 megapascal but we are pertaining about the principal plane. Okay? Tawag dito, this is a principal plane. Yung principal plane, the plane on which the principal stresses will be acting on the principal plane, the shear stress must be zero. So, ibig sabihin, wala tayong ditong shear stress. Pero, kasi di ba naka-tensile force tayo or naka-tensile yung ating illustration. So, yung mangyayari lang dyan is meron lang tayong normal stress. Di ba? Normal stress lang yung possible natin na mangyari. So, this is a principal plane kaya wala siyang shear stress. Okay? Wala siyang shear stress dyan sa plane na yan. But, meron naman tayong shear stress talaga dito. Okay? Meron tayong shear stress. Kaya lang, yung shear stress dapat specific on which plane. Diba? Specific on which plane. Kasi dito, yung plane natin is ito lang. Oh. Kaya of course, wala siyang shear stress dyan. Okay. Paano tayo magkakaroon ng shear stress? So dito, kunyari, chinap mo. Diba? Chinap mo to ng pa-diagonal. Hinati mo siya. Kunyari, meron kang samurai or whatsoever na matulis na bagay. Tapos, chinap mo to ng diagonal. Of course, ito bababa, di ba? Mag-slide to eh. Mag-slide. Kanina, kunyari, in-slice mo siya. Nung in-slice mo siya, kanina, di ba? In-slice mo siya dito. Ito, kahit ano mo dyan, is hindi yan bababa. That is a normal. Di ba? Normal yan. Kasi hindi ito malalaglag eh. Pero pagdating dito, slice mo ito ng certain angle or pa-diagonal, itong half portion is malalaglag. Mag-slide or magbabar down siya dito. Diba? So, ibig sabihin, magkakaroon siya ng plane A. Ito yung tatawag nating plane A. Diba? Magkakaroon siya ng plane. Magkakaroon siya dito ng shear stress with this specific plane. Actually, pwede naman yan kahit anong plane. Pero kung gusto nyo, kung mayaman kayo, pwede kayong bumili ng maraming plane. No? Joke lang. So, ito. Magkakaroon tayo ng plane A. Sabihin natin plane A dyan. Magkakaroon tayo ng normal. Yung normal natin, of course, perpendicular to the plane. Diba? Since naka-incline, so ibig sabihin, perpendicular yung ating perpendicular to the plane yung ating normal stress. Okay, what is this the formula? For stress, that stress on normal at A is equal to the stress cosine squared theta. Yun yung ating magiging formula dyan.
course, mag-slide siya, di ba? Mag-slide to. Mag-slide yan, magkakaroon siya ngayon ng shearing stress. Ito yung shearing stress natin. Which is, the formula naman for the shearing stress is, ito, yung shearing stress natin, na formula. Okay, ganyan yung mangyayari sa kanya. Okay, so let us have an example. The rectangular wood is formed by gluing together two boards along the 30-degree seam as shown. Determine the largest axial force P in kilonewton, that can be carried safely by the panel if the working stress for the wood is 7.47 megapascal. This is the working stress for the wood. Or ibig sabihin, this is the allowable normal stress. Okay, sabihin natin this is a normal stress, allowable. And the normal shear stress, and the shear stress in the glue, mayroon tayong normal stress kasi sa glue. And the shear stress in the glue are limited to 4.82 megapascal and 3.12 megapascal respectively. Okay. Ano yung illustration natin dyan? Ito yung ating illustration. We have 100 mm, 25 mm, at saka meron tayong glue. Nakaglue siya dito, di ba? Nakaglue. At a certain angle or 30 degree. Yan, 30 degree. 30 degree. So, ibig sabihin na atin na itong board, tapos, glinong na lang siya. Paikot. Okay. Yan, meron tayong hinahanap dito na determine the largest axial. So, ito yung ating loadings. So, ilan ba yung ating magiging loadings dyan? Okay, from the formula, given, okay, we have the base, the wood strength. Basihan muna natin yung wood strength. Okay, the shear stress, the normal stress, we have the force over area. Dapat now, yung ating normal in the wood is hindi lalagpas less than or equal to 7.47. Hindi lalagpas. No, hindi dapat lumagpas sa 7.47. Okay, so we have P. Yung P natin is we have 100. Yung P is unknown. We have the area. Tapos dapat hindi daw lalagpas ng 7.47. Okay, susunod natin the value of P. Yung value ng P natin is 18.675 Newton. Okay? So, pwede tayong magsagot dito, di ba? Pwede. Pero wag muna tayong sasagot kasi nasa kilonewton tayo. So, this is in kilonewton, we have 18.675. So, pag tinira mo kaagad yan, yung C kasi akala mo tama na. Posibleng tamama ka naman. Posible ring mali ka. Diba? Depende pa din yan. I-check pa din natin dito. Check muna natin yung dalawa pa. Kasi ito, chinek pa lang natin, isa pa lang. Check muna natin naman sa normal stress in the glue. The normal stress in the glue naman is ganito naman yung magiging formula na natin. Kasi nasa glue na tayo. Kanina nasa normal lang. Diba? Normal lang yung ating 7.47. Ngayon is ito na yung gagamitin natin. Okay, so dapat daw hindi naman siya lalagpas ng 4.82 for the normal stress. Okay? Yan. Dapat hindi lalagpas ng 4.82. So, masasagot natin is 16.06. Or, in kilonewton, we have 16.067 kilonewton. Okay, meron din. Ito, B. Meron din, Kanina meron. Yan. Hirap yung ating problem, sa choices pa lang. Okay, next. Tingnan naman natin based on the shearing stress. The glue. Dito naman tayo sa glue, Glue about the shearing stress. Yung blue kanina. Okay, check natin. We have dapat daw hindi lalagpas ng 3.12. Hindi lalagpas ng 3.12 according to the problem or the statement. Okay, so masosolve natin by
is equal to 15.013. Yun. Yun yung ating magiging sagot. Tatlo yung ating option. We have ito, pwede. Ito, pwede. Ito, pwede. Kaya lang, ano yung isasagot natin? Okay. Check nyo. Kung gumamit ka nito, pag gumamit ka nito ha, for example, pag ito ang ginamit mo, tapos i-input mo dito. I-input mo dito yung P, yung value ng P. Pag lumagpas yan ng 4.82, mali yan. Hindi yan pwede. Or hindi talaga yan pwede. Kasi, na-compute na nga natin dito na hanggang 16 lang yung kaya niya. Pag ito din ipasok natin dito, hindi rin lalagpas din yan ng 4.82. Kasi nga, yung kaya niya lang is 16.06. Ito lang yung kaya niya. Okay, kaya lang, itong 16.06 wala sa choices. Pero yung pinakamalapit na value nito is 16.1. Okay? 16.1. So, ibig sabihin, dito muna tayo magre-rely sa problem na ito or dito sa ating equation na ito. Dito muna tayong iikot. If we choose 16.1, ito siguradong wala na to. Sigurado wala na yan. Ano? Kasi bagbagsak na siya dito. Babagsak siya dito. Ito, pag pinasok mo din doon, babagsak din dito. Ito, pag pinasok mo naman dito, dito pasado. Pero dito babagsak siya kasi lalagpas siya ng 4.82. Okay, check natin. If we use 16.1, di ba? Kuha tayo ng calculator, ano? Kuha lang tayo ng calculator. May calculator natin. Check natin, ha? Calculator. Wow, wala kasi yung calculator natin eh. Yan, check natin yung calculator. Dalawa na. Check natin yung calculator. We have ito. 16,066.67 divided by area 100 times 25 times cosine 30 squared. Okay. Meron tayong 4.82. Pwede naman. Ano? Kasya. Pero pag ginamit natin ito, pag ginamit natin itong 16.1 times 10, yan. 4.83 na siya. Lalagpas na siya sa 4.82. So, mali ka na. Ano? Hindi na siya pwede. Kasi lumagpas ka na eh. 16.1 yung ginamit mo eh. So, yung pinaka-safe mo dyan na gamitin is 15.9. Yan, 4.77. Okay, so, ibig sabihin, yung sagot natin dito is equal to, ano, 15.9. Diba? Although mas lapit, diba? Malapit to. Napakalapit. Pero check mo pa din. Yun yung kagandahan dito sa ating value. Kasi dapat yung value mo dito na P is dapat hindi lalagpas. Ito lumagpas eh, 16.1. 16.1 to 16.06. So lumagpas. So mali ka na. Hindi lahat dito nag-round up. Ano? So, I hope na may natutunan kayo dito sa ating video na ito or sa ating discussion dito sa ating state on plane stresses. So, stay tuned. Meron pa tayong mga problem about ganito. So, subscribe nyo muna yung ating YouTube channel.